At ngayon naman, alamin na natin kung ano magigilagay ng panahon natin ngayong araw ng linggo. At para bigyan tayo ng gabay, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa'yo, Harry. Alright, Ms. Dadivas, ngayong araw ng linggo, ano nga bang weather system ang nakaapekto sa bansa at anong idudulot nito sa ating panahon? Meron po tayong southwest monsoon na umiiral ngayon sa may southern Luzon at Kabisayaan. Kaya asahan po natin dito sa may southern Luzon hanggang Visayas, cloudy po tayo na may mga pag-ulan at posible po magkakaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa may bandang central and southern Luzon. Alright, Ms. Dadivas, ang monsoon trough nga ay binubuo rin po ng bands of clouds. At dahil nga meron din itong dalang mga kaulapan, ang monsoon trough ba ay maaari ring sabihing breeding ground ng low pressure area o LPA at sa paanong paraan? Tama po yun. Ang monsoon trough ay parang kagaya din ito ng intertropical convergence zone na posible rin may mabubuong low pressure area at posibleng ma-develop into a tropical cyclone. Alright, Ms. Dadivas, ayon naman sa weekly weather outlook ng Pag-asa, may namataang tropical storm sa Ilagan, Luzon na kilala ngayon sa international name na Manny. Sa ngayon ay nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero magkakaroon po ba ito ng epekto sa lagay ng ating panahon? Opo, kahit nasa labas ito ng boundary ng Philippine Area of Responsibility, pero makikita po natin may hatak-hatak po itong cloud band. So dahil po sa bagyong nasa labas, yung Manny na papuntang Japan sa kasalukuyan, nagkakaroon tayo ng southwest monsoon or yung tatawag natin nahatak nitong hanging habagat. Alright mga kababayan, let me just reiterate kung ano po yung sinabi ni Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Dahil nga po kay Tropical Storm Manny na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagaman nasa labas po ito ng bansa, pag-iibayuhin po nito ang hanging habagat. So asahan po natin ang mga pag-ulan sa susunod na mga oras at ganun din sa mga susunod na araw. At Ms. Dadivas, ito naman po dagdag kaalaman. Ayon nga sa mga pag-aaral, mas kakaunti na lamang ang mararanasan nating bagyo sa bansa. Pero kahit kakaunti ito, mas malalakas po ito gawa ng global warming at climate change. Papaano nga po ba napalalakas ng global warming at climate change ang pagkakabuo ng mga bagyo? Tuwing last quarter of every year, talagang nagkakaroon tayo ng mas malakas na mga bagyo at pababa po ito or landfalling. Pero hindi po natin masasabi na dahil po ito sa climate change. So masyado pang malawak tong pag-aaral tungkol sa climate change, pero ang masasabi ko lang, ang bagyo natin for the last quarter ay compact, maliit siya pero malakas ito at tumatama sa lupa. Alright mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Ito ay hindi pa po, kumbaga marami pa po bukas pa po itong pag-aaral na ito, kumbaga for verification. So sabay-sabay po tayong mag-aral mga kababayan, sabay-sabay po tayong mag-research at mamulat hinggil sa tunay na lagay ng ating panahon. Ms. Dadivas, maraming salamat sa inyong ibinahaging impormasyon. Last few reminders para sa ating mga kababayan ngayong araw ng linggo, lalong-lalo na po sa mga mamamasyal na mag-anak. Sa ngayon po, masasabi ko talagang asahan natin na maulan ang Metro Manila at ang halos buong Luzon. So iwasan muna nating lumabas ng walang dalang payong at sa susunod na 3 hanggang 4 na araw ay medyo makulimlim pa rin at maulan pa rin po ang buong Luzon, lalo na po Metro Manila. Alright mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa mga dapat asahan sa lagay na ating panahon ngayong araw ng linggo.